Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Nagbiroan lang kami. Soto nagpaliwanag sa umano'y Chacha meeting. Maring itinanggi ni Senator Tito Soto na pabor siya sa charter change o pag-amyenda sa 1987 Constitution matapos umugong ang aligasyon na may mga umano'y pagpupulong kaugnay sa posibleng pagpapalitan ng 2028, pagpapaliban ng 2028 elections. Sa gitna ng mainit na diskusyon sa Senado, bunsod ng video presentation ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y charter change efforts, nilinaw ni Soto na biro lamang umano ang naging usap-usapan nila. Ano yan? Honorable Senator, charter change, biro-biroan lang. We were not born yesterday. Honorable Soto, mga utso-utso lang ang maniniwala sa iyo. Ito ang paliwanag ni Soto. As a matter of fact, there was one time na sinabi yung meeting daw namin. Senator Lacson was there. He dropped by because he had a board meeting. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi. Sabi ko, nagkikwentuhan lang kami. Sabi niya, itong mga congressman gustong gawing regional, gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanungin ko kung kakasya roon, we were joking. We were joking. Nauna nang naging sentro ng usapan ang video presentation ni Senator Amy Marcos kung saan ibinunyag ang mga aligasyon kaugnay ng charter change at posibilidad ng term extension o pagbabago sa political structure bago ang 2028 election. Sa kabila ng paglilinaw ni Soto, patuloy pa rin ang mainit na debate online kung biro lamang nga ba ang naturang usapan o may mas malalim na kontekstong politikal sa likod nito. Hindi ako naniniwala dito sa palusot ni Senator Soto na biro lang. These are major political concerns. At sinimulan na ng Marcos Jr. administration na baguhin ang Constitution noon pang 2023, 2024. Hindi lang sila nagtagumpay. So ito na naman is panibago. Yung pag-meeting, at least inamin nila. Meeting ni Speaker Bujidi at dating Senate President Soto, inamin na nila, it says all. Tapos maganda yung nangyari sa Senado kahapon, nang dahil lang sa isang video, nag-react ang mga minority. Parang nahulog yata sila sa pain o patibong ni Senator Amy. Kanya-kanya ng distansya. Ayaw namin ng charter change. Ayaw namin yan, ayaw. Mamaya, yung controversial video na gusto nilang patanggal sa records ng Senate, pumayag na si Senator Amy. Boom! Tapos, mission accomplished. Kasi ang purpose lang ni Senator Amy, bakit siya nagsalita doon, is para ibulgar, mapigilan ang plano nila na charter change. Dahil natamaan ang mga senador, or baka naman ang may plano pa lang is si Soto. Baka hindi pa niya sinabihan ang mga senador. Di nag-backfire. Na mirisi-gaba sila dahil inunahan sila ni Senator Amy. Paano ngayon yan? On record na yan na nagsalita na ang minority na ayaw nila ng charter change. Ayaw din ng majority. Di tapos na. Game over. Di ba? Kaya isang napaka-masterpiece na birada yung ginawa ni Senator Amy, just one video presentation. Na ang ganda ng pagkagawa, I tell you.
Sino ang gumawa noon? Palagay ko si Direk Dariliap. Ano ngayon? Tahimik ang palasyo. Although ang palasyo, palagi nilang dinideny na wala kayong may kinalaman yan. Nasa Congress lang yan. Si Speaker Bojidi, bakit ayaw magsalita? Although, kahit magsalita siya, wala na rin eh. Inamin na ni Senator Soto na pinag-usapan. So, paano yung mga napangakuan ng mga kongresista na huwag kayong matakot na magboto ng yes sa impeachment ni VP Sara dahil gagawin natin term extension. Wala nang eleksyon ng congressman sa 2028 dahil tayo ang gagawa ng batas. Paano ngayon? Ganyan talaga sa politika, naisahan sila. So, yung 257 na bumoto ng yes sa impeachment ni VP Sara, I don't know kung natuloy na ba yung pangako na millions of pesos. So, ang hindi matupad sigurado ay yung term extension dahil by this time, habang nandyan ang brave 13 senators, hindi na yung mangyari. Maliban lang, kung magtagumpay sila, napatalsikin ang brave 13, yan, baka pwede na ulit. Kaya lang, tandaan natin, yung mga nagsalitang minority senators kapon na, sabi nila, ayaw nila, no to charter change, no to constitutional assembly, no way, we will have an election. Nagkaisa sila. Kaya, to me, this is a good development. Pasalamatan natin si Senator Amy dahil sa kanyang diskarte na isahan niya ang mga minority na pagkaisa niya ang Senado sa isang hangarin na harangin ang anumang tangka ng Marcos Jr. administration na magkaroon ng charter change at no election sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Balay sa natabangan ng Bugero. Sumuna ni Chura sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga buslot na gid ang iyang mga atop. So kining diri gani dapat isumpay lang kon buslot na gyapon. So mga dagko na gid ang buslot sa iyang atop. So karon mag-atop na ni sa gitagaan sa gihatag na mga heroes mapulian na ni karon iyang atop nga buslot na gid kaayo. Ug karon mao na ni ang hero nga among gihatag nga iatop nila karon.
nagtabang sa mga tao. Dagang gyud salamat. Nga nag-atop na mo. Nakaatop na gid mi og maayo nga sen kay among sen daw gyud kaayo. So karon nindot na gyud nga tan-awon. Tanawa karon na Human na gyud sa pag-atop.